So ayan, kalalabas ko lang ng bahay. Intro na kagad. Another day, another delivery. So anong oras na ba? Mag-11:30 na. Hindi naman ganun karami yung parcel. So okay lang. 72 more or less. Isa't kalahating oras lang to. Siyempre papaspasan na natin para maaga matapos. So for today's video, pag-uusapan naman natin ang maganda pag-usapan dito. Okay, yung mga ano naman, no, yung mga senaryo na naman na nagagalit yung customer pag mali yung laman, mali yung laman ng parcel, no? Usapan natin yan. Kamera ulit sa area. So hindi lahat ng customer ganon, meron lang. Pero kayo sa area ko, ano eh, huli ako nakaranas niyan last year pa eh. No, nagalit kasi mali daw yung laman. Scam daw, scam daw. Sabi ko, pasensya na ako, sabi, hindi ko rin naman alam. May mga ganyan kasing senaryo eh, no? So ito, papasok na naman tong usapin na to sa mga makikitid, no? Yung tao dito, hindi masyadong nag-iisip at hindi umiintindi, no? Doon to papasok sa mga customer na ganon. So yun, kayo magagalit na pag-uusapan lamang, ano? So may mga customer kasi na nagagalit sa rider pag mali yung laman. Eh ano naman nung kinalaman namin dyan, eh hindi naman kami ang nagbalot nyan. Bars. Diba? Diba? Kami nag-deliver lang ho kami, no? Kami mga delivery rider, yung mga parcel na yan, hindi ho namin talaga alam ang laman yan unless may naka-indicate sa labas doon sa may way bill. Pero nonetheless wala naman kami pakialam kung ano laman yan eh. Basta kami nagdi-deliver kami, no? So kaya huwag kayong magagalit kung mali yung laman, iba yung laman, sira yung laman, o hindi nagana yung laman. Eh hindi ho namin alam yan dahil hindi ho kami nagpack niyan. Hindi ho kami seller. Pero hindi naman lahat ng customer ganyan. Tulad nga ng sinabi ko sa inyo, last year pa ako nakaranas ng ganyan at napakiusapan ko naman at nakausap ko naman na maayos, no? So yun nga, tulad nga ng sinasabi ko sa inyo, wala naman natadaan sa maayos sa pakiusapan, no? Kung parehas natin iintindihin yung sitwasyon, no? Mayroon kasi kung ako lang, ay boss, ako lang yung iintindi, dapat maganda maintindihan mo din, di ba? Kaya nga sabi ko sa inyo, bago kayo mag-react sa mga customer, pakinggan nyo muna yung paliwanag ng delivery rider. Ngayon, sa mga delivery rider naman, pag nagpapaliwanag naman kayo, ayusin nyo naman, hindi yung alam mo kung sino kayo, di ba? Basta ipaliwanag natin ng ayos sa kanila, ng malumanay. So lahat ng sinabi kong yon mauuwi lang sa isang salita, no? Professional, no? Magpaka-professional tayo. Kumbaga, ipakita natin sa kanila na maayos tayo at professional tayo. Papaliwanag natin sa pinakamagandang paraan. Shopee muna, delivery muna tayo. Madalas kasi sa mga ganyan, no, yung mga matatanda, no, madalas din sa ganyan yung mga hindi pa nila naiintindihan yung proseso, no? Kaya tayo, no, papaintindi natin sa kanila yan, papaliwanag natin ng maayos. Pero meron talagang iba na tuso, talagang kahit alam na nila, ipipilit pa nila. Shopee pa kay Melody. Pa 128.
wala akong piso. Tingin pa. So yun nga, tulad ng sinabi ko kanina, no, may iba talaga na ayaw makinig sa paliwanag, no. Ayun yung mga tinatawag na ano, yung sinasabihan natin na entitled, no. Yung gusto sila lang yung tama. Shopee pa, Miel. Kasi marami nang lumabas na ganyan eh. May mga video pa nga noon, di ba, sa JNT yung sinuntok pa sa mukha ng customer na nagpapaliwanag lang yung rider na hindi naman niya alam kung ano yung laman dahil hindi naman siya yung seller at hindi naman siya yung nagpack, pero ipinipilit ng customer. Sobrang galit. 100 pesos. Thank you. Ako, naniniwala naman ako, no, na yung mga nakapalo sa akin na customer, yan yung mga nakakaintindi, matatalino, gumagamit na utak ng mga customer, mga naggagwapuan, naggagandahan, mga hindi nagka-cancel. So pagka may mga ganong senaryo na yung customer ayaw patalo, ganyan, pinipilit na bakit mali yung laman nito, hindi pwedeng ganito ang laman. May mga ganun kasi eh. Hindi na natin maalis yun. Siguro sa ngayon hindi pa ulit ako nakaka-tiyempo, no. Pero dati kasi sa akin ano eh, ang style ko talagang pag inano ako, lalaban talaga ako. Hanggang ngayon pa rin naman, no. Pag nagpantingan tenga ko, lalaban ako. Kung saktan ako, sasaktan ko din. Pero hanggat maaari, natutunan kong ano eh, magpasensya, no. So kung kayang tiisin, titiisin mo lang. Kung kaya mong paliwanagan mo lang, no. At kung ayaw talaga, lumayo, umiwas, alisan mo lang para hindi na lumala yung sitwasyon. I-report mo lang sa warehouse, sa hub, na ganoon yung nangyari. Kung kinakailangan, pumunta sa barangay kung may mga involved ng pananakit o pagbabanta para mapablatter, no. Syempre delikado tayo eh, di ba? Kaya yun, paalala ko sa inyo, lagi nyong iingatan ng inyong mga sarili, no. Kung hindi worth it yung diskusyon, palampasin nyo na. Kung hindi worth it yung sitwasyon, hayaan nyo na. Reklamo pag maulan, reklamo ulan. Pag mainit, reklamo mainit. Oh, baka sabihin niyo na naman, "Uy, bading ka pala, hindi mo kayang ipagtanggol ang sarili mo." Ulol. Kung gaano ako, alam mo lang ang ugali ko. So malaki na talaga yung nagbago sa akin, guys. So yun lang. Wala naman na kasi may dudulot na maganda yan eh kung papatulan mo pa eh, di ba? Magmumukha ka lang tanga. Anong point na naipagtanggol mo yung sarili mo, na matapang ka? Tapos anong kasunod? Tatanggal ka sa trabaho. O di ba? Kaya kung wala ka namang magiging pakinabang doon sa sitwasyon na yon, huwag mo nang pasukin, no. Wala ka naman mapapala kung makipagpatigasan ka dyan, kung makipagsuntukan ka dyan, kung makipag-away ka dyan. Wala ka mapapala. Wala.
mukha ka lang tanga. Kaya nga ako nandito para maging mabuting ehemplo sa inyo, no? Kaya nga hangga't maaari, kung kayang iiwasan natin, di ba? Yung mga ganong sitwasyon. Kasi madalas yan nangyayari sa mga sa mga medyo may connection na tao no? Yung medyo nakakaangat sa buhay na tao dun niya madalas nangyayari. Pero so far naman dito sa akin wala na namang ganon, no? Huli na yung kupal doon na pulis-pulisan, hayop na yon, na kulang daw ako ng 500, binalik ko naman. Kulang daw ako 500 sa kuli, binalik ko naman yung 500 pa, wala nang usapin. Pero bubunutan pa ako ng baril. E di sinumbong ko dun sa may customer kung malaking tao. Takot naman. Hindi ko na pinatulan. Yun nga lang, ending, short ako ng 500. So, hinayaan ko na. Kasi, kaysa naman lumaki pa yung issue. Customer yun. Pag nag-report nyo ng kulang ka, ganun din. Kaya, ayun, pag may mga ganyang senaryo sa pag-deliver, no? Example natin na yung customer nagagalit, bakit mali yung laman, bakit ganyan, nakikipagtalo sa'yo, isipin mo yung kung ano yung pinakamagandang way para ma-resolve yon. Kung ayaw talaga makinig sa paliwanag mo, ano mo lang, i-report mo lang sa hub nyo, sa core nyo, pre. Uy, ano, busy ka, tropang JNT, naka-e-bike, sarap ng buhay oh. Walang hamo. Baka may mga babatiin ka, pre. Shoutout mo naman yung... Shoutout dyan sa mga JNT riders. Yan, sa Shopee riders. Yan, sa hub nyo. Hub namin, sa harap ng sa Andros. Ayan, okay naman kami. Medyo dumarami na kami. Yan. Saka naghahanap pa rin kami ng riders. Yun, no. Kasi alam mo naman, pag dumarami ang parcel, nagiging sakitin ng mga riders namin Gusto panaktuhan lang. Deliver muna ulit. So yun nga, no. Bago natin tapusin tong video na to, guys, gusto kong sabihin sa inyo, paalalahanan kayo na pag napunta kayo sa hindi magandang sitwasyon, isipin nyo maigi kung ano ba yung may dudulot sa inyo neto, no? Kung wala namang magiging pakinabang sa iyo at hindi magiging maganda ang resulta, guys, huwag niyo nang pasukin. No? Lagi ninyong isipin ang sarili niyo, lagi ninyong isipin na may uuwian kayong pamilya. 'Di ba? Nandito tayo para magtrabaho, hindi para makipagtalo. Kung ayaw makinig sa paliwanag, hayaan na natin. Alisan na lang natin. Kung kinakailangan i-report sa COOR, sa mga hub COOR natin, sa office, i-report na lang natin. Pero wag tayong papatol, no? Hindi worth it, guys. Ulitin ko, hindi worth it. So ayun, hanggang dito lang muna tayo sa video to. At anong oras na? Kasi 72 dala ko, ang bagal kong mag-deliver, no? So ayun, tulad ng paalala ko sa inyo lagi, iingatan nyo yung mga sarili. Mahal na mahal kayo ng Nesquik. Bye bye. Mas maganda siya sa akin. Kasi ikaw. Ako pinatawa-tawa mo ko pagtawa natin. Hindi. Tawa lang mo kasi parang. Ano? Tawa mo kasi yung trailer mo. Uli-chan! Hi! Nane desuki! Chocolate! Bugrecha-chan! Ay! May truck ng basura! Walang daanan! Iikot na